Nauubusan na ba kayo ng idea para sa pang-ulam araw-araw? Bakit hindi ninyo subukan ang Spanish sardines? Wow! Pero hindi tayo bibili. Medyo kamahalan ang ulam na to. So gagawa tayo. Magandang araw po. Ako po si Arnold. Kasama ang aking bunso na si John Andre o si Arjo. At ngayong araw po ay sisimulan namin ang pagdodokumento ng mga putahe, mga simpleng putahe na pwede nating lutuin sa araw-araw. Kung meron pong backyard cooking, ang sa amin naman po ay rooftop cooking. Pero dahil maulan, dito muna kami sa loob ng bahay. Sana po ay makatulong ang aming munting kalokohan para sa lahat ng mga mahihilig kumain. At syempre, yung mga mahihilig magluto. Simulan na po natin. Narito po ang ating mga kakailanganin. Gagamit tayo ng pamintang buo, laurel, pampabango, pampasarap, syempre, pickles, mumurahin lang yan, bawang, sandamakmak, siling pula, at carrots na may iba't ibang hugis. Ang ating green olives, buong green olives. Medyo mahal yan. Mawawala ba naman ang ating Coca-Cola olive oil? Bigyan naman! Siyempre, ang ating main ingredient, ang ulo ng bangos. Wow! So, mura lang nabili ito. Painitin muna natin ang ating kawali bago natin ibuhos ang ating Coca-Cola olive oil. Napasarap na. Purong-puro. Yan. Dapat mainit na mainit ang ating mantika bago tayo magprito para maiwasan natin ang paninikit. So, ayun. Hindi halatang nasusunog na siya, di ba? Umuusok na ang gilid. Ngayon, ilalagay na natin ang ulo ng bangos. So, dapat mauna yung bahaging may kaliskis para hindi kagad masunog yung laman. Ayan. Pagkasyahin natin sila. So, dito, naglagay ako ng mga 3 piraso. Ayan. Ay, 2 lang pala. Gumamit lamang tayo ng mahinang apoy upang maiwasan na ito ay masunog. Hintayin nating maluto. Tsaka natin ngayon ibabaliktad. So, hindi naman siya kailangan lutong dito. Kailangan lang medyo patigasin natin siya. Para mamaya pag pinakuluan na natin sa olive oil, hindi na siya magkadurog-durog. Yun yung purpose ng pagprito natin. At syempre, para mailak natin yung natural na lasa ng bangos. Matapos iprito ang lahat, ay panandalian muna natin itong itabi. Ngayon, ihanda naman natin ang ating pagpapakuluan o paglulutuan. Gagamit tayo ng pressure cooker upang mapabilis ang ating pagluluto. Unahin nating ilatag ang bawang at carrots. Isunod naman natin ngayon ang laurel. Pagkatapos naman ay ilagay na rin natin ang ating pickles. Siyempre, hindi mawawala ang ating green olives. Yan. Ang ating pamintang buo. Ang siling pula. Sos, sarap nito. Yummy! Kapag nailagay na ang lahat ng ingredient, siyempre, mawawala ba ang bangos? Paulit-ulit lang natin itong gagawin hanggang sa mapuno na natin ang ating lalagyan o maubos natin ang lahat ng ating mga rekado. So, dapat maganda ang pagkakapatas para hindi siya magkadurog-durog pagkaluto. So, pag kinuha natin siya, hindi yung masisira. Sayang kasi. What? Ayan. So, ilagay na natin paunti-unti. Kada layer ng isda, ganun din uli. Maglalagay ulit tayo ng layer ng ating mga ingredients. Naglagay din pala ako ng oyster sauce na hindi ko na naipakita kanina.
At syempre, ang ating Coca-Cola olive oil. So, siya ang ating magiging unang sponsor. Yan. So, ibuhos lang natin ang ating olive oil. Ito ay 1.5 litro. So, dapat talaga nakalubog yung ating ingredient. Then, lalagyan natin ng 1.5 tasa ng tubig. Yan. Malinis na tubig galing Ilog Pasig. Pagkatapos, isasalang na natin siya sa katamtamang lakas lang ng apoy. Isinalang natin siya ng 725. Hintayin lang natin na ito ay kumulo. So makikita naman natin sa pressure cooker natin. Bago natin hinaan ang apoy para maiwasan na ito ay masunog. Matapos ang 1.5 oras, ayan, luto na. At sa sobrang lambot nito, pati ang tinik ay pwede na kainin. Maaari ka rin naman gumamit ng pangkaraniwang mantika, ngunit iba pa rin ang lasa kapag olive oil ang iyong ginamit. Try nyo na! Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay meron kaming naiambag sa inyong buhay. Hanggang sa muli, kita po ulit tayo. Ingat po lagi!